Hindi na babalik ang anak ko sa Amerika. Mananatili siya rito sa Pilipinas at doon manganak. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa buong mundo ko sa loob lamang ng isang kisap mata. Ang gabi ng Sabado na dapat ay isang tahimik na hapunan sa Texas ay naging gabing gumuho ang aming pamilya ng isang sundalong Amerikano. Ang aming kaisa-isang anak, si Kaya, isang opisyal ng militar, ang ipinagmamalaki ng aming angkan na lumaki ng may karangalan, disiplina at isang kinabukasan na binalangkas namin para sa kanya, ay nagsasabi sa amin sa isang kalmado at matatag na tinig na siya ay 5 buwan ng buntis at ang ama ng bata ay isang Filipino na doktor sa Baguio. Ang asawa kong si David, isang dating Army Colonel, ay halos hindi makontrol ang kanyang sarili. Naniniwala kami na ang Pilipinas ay isa lamang kakaibang destinasyon ng turista, hindi isang lugar para magtayo ng pamilya o magpalaki ng anak. Ngunit sa gabing iyon, nagpasya kaming lumipad agad sa Pilipinas upang iuwi ang aming anak. Hindi namin alam na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang magbabago ng aming pananaw, kundi ang aming buong puso. Matapos naming ibaba ang tawag mula kay Kaya, ang buong bahay namin ay nanahimik ng kakaiba na para bang lahat ay hinugot sa dati nitong pwesto sa isang iglap. Ang ilaw sa ibabaw ng hapagkainan ay nakasindi pa rin. Ang amoy ng barbecue sauce ay nananatili pa rin sa hangin. Ang tunog ng hangin sa gabi na dumadaan sa harapan ng bahay ay naroroon pa rin, ngunit wala nang pareho. Nakatayo ako sa tabi ng kitchen counter, ang aking mga kamay ay may mancha pa rin ng sarsa, ang aking puso ay kumakabog ng malakas na halos masakit sa gitna ng aking dibdib. Si David naman ay nakatayo ng tahimik sa harap ng grill. Ang matigas na tingin ng isang dating opisyal ng militar ay nanginginig sa galit, pagkabigla at isang bagay na mas malalim, isang bagay na ayaw sabihin ng isang ama ng direkta, na iyon ay takot. Hindi ka nagbibiro, Kaya? Sa wakas ay sabi niya, mahina ang boses at halos wala ng hininga. Hindi nagbibiro ang anak natin, Elena? Hindi ako agad sumagot dahil sa loob ng aking isip, gusto ko pa ring lokohin ang sarili ko na baka isang malaking pagkakamali lang iyon. Baka stressed lang si Kaya. Baka pagod lang siya sa trabaho. Baka nalilito lang siya pansamantala. Ngunit sa kaibuturan, alam kong ang aming anak ay hindi ang tipo ng tao na nagbibiro tungkol sa mga usapin sa buhay, lalo na kapag napakatahimik ng kanyang tinig. Ang katahimikan mismo ang pinakanakakatakot. Hindi iyon ang tinig ng isang humihingi ng tulong, kundi ang tinig ng isang nakapagpasya na. Itinulak ni David ang upuan ng malakas na kumalampag sa sahig. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa kusina na para bang kailangan niyang kumilos upang hindi sumabog. Ang anak ko, sabi niya ng dahan-dahan, mahigpit na nakakagat ang kanyang ngipin. Ang anak ko ay isang sundalong Amerikano, isang tao na inilaan namin ang aming buong buhay sa pagpapalaki. Magkakaanak siya sa isang Filipino na doktor at sinasabi niyang hindi na siya babalik sa Amerika. Hinarap niya ako. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Tumingin ako sa kanya at mahinang sumagot. Alam kong ang ibig sabihin ay pinili niya ito. Ang sagot na iyon ay hindi nagpakalma sa kanya. Sa kabaligtaran, para itong tumama ng mas malakas sa kanyang puso dahil sa buong buhay niya, si David ay naniniwala sa kaayusan, naniniwala sa pagpaplano, naniniwala na ang isang magandang kinabukasan ay dapat itakda ng lohika, hindi ng emosyon. Ngunit ngayong gabi, ang ginawa ng aming anak ay lumabas sa lahat ng landas na binuo namin para sa kanya at pumunta sa isang mundo na hindi namin naiintindihan. Kinuha niya ang kanyang telepono halos agad-agad, mabilis na naghahanap ng impormasyon, pangalan ng lungsod, pangalan ng ospital, batas ng pamilya, batas ng pagkamamamayan, at impormasyon tungkol sa tradisyonal na panggagamot sa Pilipinas. Tinitigan ko lang siya nang hindi nagsasalita dahil alam kong ito ang kanyang paraan kapag hindi niya makontrol ang isang bagay. Sisikapin niyang gawing misyon ang takot. Kapag nagsisimulang gumuho ang kanyang puso, gagamitin niya ang kanyang utak upang takpan ito. Aha! Bulong niya. Lalong naging seryoso ang kanyang mukha. Integrative medicine, Filipino therapy, hilot, herbal remedies, mukhang maganda lahat kung ibebenta sa mga turista. Tumingin siya sa akin. Pero kung ipagkakatiwala ko ang buhay ng anak ko sa mga bagay na yan,
ibang usapan na yan. Kumuha ako ng tubig para inumin, nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Sabi ni Kaya, tinulungan siya nito sa pananakit ng likod, sabi ko nang maingat. At least, naramdaman niyang inaalagaan siya. Maikling tumawa si David, ngunit walang anumang nakakatawa rito. Ang isang taong nasasaktan ay handang maniwala sa anumang pansamantalang makapagpapagaling sa kanila. Iyan ang pinakadelikado. Gusto kong makipagtalo sa kanya, ngunit hindi ko magawa ng buo dahil sa loob ng aking puso, pareho lang ang aking mga pag-aalala. Nagtrabaho ako sa ospital halos buong buhay ko. Alam kong hindi dapat basta-basta ibinibigay ang tiwala sa medisina. Alam kong hindi maliit na bagay ang pagbubuntis, lalo na kung malayo sa bahay, malayo sa wika, at malayo sa sistema na nakasanayan. Alam ko ang lahat ng yan. Ngunit may isa pang bagay na alam ko rin ng lubos. Hindi si Kaya ang isang bata na madaling madala ng sinuman. Siya ay isang babae na lumaki ng may disiplina, may sariling isip, at kapag pinipilit, lalo siyang nagiging matatag. Sa gabing iyon, halos hindi namin nagalaw ang aming pagkain. Pumasok si David sa kanyang opisina, tumawag sa mga lumang kakilala sa militar, tumawag sa mga taong nakadestino sa Asya, tumawag sa mga taong baka may alam tungkol sa Baguio. Narinig ko siyang nagsasalita ng seryosong tono ng ilang pangungusap. Gusto kong malaman kung sino ang doktor na ito. Gusto kong malaman kung ano ang kanyang background. Gusto kong malaman kung anong uri ng kapaligiran ang kinalalagyan ng aking anak. Lahat ng kanyang tanong ay parang investigasyon, ngunit para sa akin, ito ay isang pakiusap mula sa isang ama na pilit na hindi tanggapin na nawawala ang kanyang karapatang protektahan ang kanyang anak. Umakyat ako sa taas, pumasok sa silid ni Kaya na halos nananatili pa rin sa dati. Ang mga larawan niya nang magtapos siya ay nakalagay pa rin sa lumang bookshelves. Ang ilang mga lumang libro ay nasa dati pa ring sulok. Ang kanyang paboritong kumot noong high school ay nakatiklop pa rin sa dulo ng kama. Umupo ako ng dahan-dahan at naalaala ang araw na umiyak siya ng unang ipadala. Dati, takot siya sa lahat tungkol doon. Takot sa init, takot sa wika, takot sa pagkain, takot sa kawalang katiyakan, takot na walang makakaintindi sa kanya. At ngayon, ang parehong babae ay nagsasalita tungkol sa Pilipinas ng may matatag na tinig na parabang nagsasalita siya tungkol sa kanyang sariling tahanan. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng mensahe sa kanya. Kahit alam kong marahil ay madaling araw pa doon. Anak, ayos ka ba talaga? Walang pumipilit sa'yo, di ba? Tinitigan ko ang screen ng mas matagal kaysa sa inaasahan bago dumating ang sagot. Mom, I'm really happy. Please come and see with your own eyes. May kalakip na larawan. Si Kaya na nakatayo sa tabi ng isang lalaki sa harap ng isang maliit, simple ngunit maayos na klinika. Matangkad siya, magalang, hindi gaanong ngumingiti ngunit kalmado ang kanyang mga mata. Hindi mukhang may problema si Kaya sa larawan. Mukha siyang maayos na inaalagaan na parabang ang mga taon na ginugol niya sa Pilipinas ay walang inalis sa kanya. Sa kabaligtaran, parabang may pinunan itong kulang. Ipinakita ko ang larawan kay David. Tinitigan niya ito ng ilang segundo nang walang imik, ngunit alam kong nakikita niya ang parehong bagay na nakikita ko. Hindi mukhang niloko si Kaya. Hindi mukhang walang pagpipilian ang kanyang mga mata. Mukha siyang masyadong matatag upang ipaliwanag bilang isang pagkakamali. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si David. Pwede namang mukhang masaya ang tao sa larawan, sabi niya ng patag. Hindi iyan nagpapatunay ng kahit ano. Dahan-dahan akong tumango. Dahil oo, hindi nagpapatunay ang isang larawan ng kahit ano. Ngunit sa loob ng aking puso, nagsimulang magkaroon ng maliliit na lamat ang aking mga lumang paniniwala. Kung umiyak ang anak namin sa takot sa Pilipinas noong unang araw, ngunit ngayon ay nakangiti ng ganoon, mayroong isang bagay na hindi namin alam at marahil ay mas malalim kaysa sa iniisip namin. Halos 3:00 ng madaling araw, hinila ni David ang maleta mula sa imbakan. Inilapag niya ito sa gitna ng sala na parabang naghahanda para sa isang misyon. Aalis na tayo, sabi niya nang mabilis. Tumingala ako sa kanya. Ganoon kabilis? Oo, agad niyang sagot. Hindi ko hahayaan na lumipas ang isa pang araw nang hindi nakikita sa sarili kong mga mata kung paano nabubuhay ang anak namin, paano siya kumakain, at kung sino talaga ang lalaking iyon. Hindi ako tumutol dahil sa kaibuturan,
Alam kong kailangan ko ring pumunta hindi lang para iuwi si Kaya tulad ng iniisip ni David noong una, kundi para mahanap din ang sagot ng sarili kong puso. Ang anak ko ba ay papunta sa isang malaking pagkakamali? O papunta ba siya sa isang katotohanan na hindi namin nakita bilang mga magulang? Kinabukasan ng umaga, nagsimula kaming ayusin ang lahat ng mabilis. Nag-absent ako sa trabaho, nag-book si David ng connecting flights, nakipag-ugnayan sa mga hotel at inihanda ang mahahalagang dokumento sa isang buong folder. Ginawa niya ang lahat ng hakbang-hakbang tulad ng paggalaw ng mga tropa. Ngunit habang tinitiklop ko ang mga damit sa maleta, lalong bumibigat ang aking puso ng kakaiba. Hindi ko naramdaman na tutulungan ko lang ang aking anak. Naramdaman ko na haharapin ko ang isang bagay na maaaring magpabago sa aming dalawa kung paano namin tingnan ang mundo. Bago umalis sa bahay, lumingon ako sa hapagkainan kung saan iniwan namin ang lahat kagabi na parang isang battlefield matapos ang labanan. Naiintindihan ko lamang sa sandaling iyon na ang usaping ito ay hindi lang tungkol sa pagbubuntis ng anak namin, hindi lang tungkol sa kanyang pagtanggi na bumalik sa Amerika, at hindi lang tungkol sa isang lalaki sa Baguio. Ngunit ito ay tungkol sa lahat ng aming paniniwala sa buong buhay namin na hinahamon ng isang desisyon sa isang pangungusap lamang ng aming anak. At sa loob ng ilang oras pagkatapos niyon, aalis na kami patungo sa Pilipinas. Isang bansa na tiningnan namin dati nang may pagdududa, kawalang pag-unawa at pagtatangi nang hindi namin alam na ang dulo ng paglalakbay na ito ay maaaring hindi ang pag-uwi sa aming anak, kundi ang aming sarili, ang makakahanap ng bagong kahulugan ng salitang tahanan sa unang pagkakataon sa aming buhay. Sa loob ng mahigit 10 oras sa eroplano, halos hindi natulog si David ni isang minuto. Ako naman ay palaging nagising at nagising dahil sa pagod sa mahabang paglalakbay at sa mga kaisipang hindi humihinto sa aking ulo. Paulit-ulit sa aking isip ang parehong mga larawan. Si Kaya noong bata pa siya na gustong sumiksik sa aking balikat tuwing nananaginip ng masama. Ang larawan ng unang araw na suot niya ang uniforme ng may pagmamalaki, ang araw na umiyak siya dahil ayaw niyang ipadala sa Asia, at ang pinakabagong larawan kung saan nakatayo siya sa tabi ng Filipino na lalaki na may kalmadong tingin na hindi ko pa nakita dati. Nang bumaba ang eroplano sa Baguio, tiningnan ko mula sa bintana ang tanawin ng lungsod na nakalatag sa malambot na dilim at ang mga linya ng ilaw mula sa mga kalsada na nakahanay ng maayos, hindi magulo o nakalilito tulad ng imahe na paulit-ulit na sinasabi ni David. Mukha itong mas payapa kaysa sa inaasahan ko, kaya ayaw kong tanggapin sa sarili ko na ang unang impresyon na iyon ay nangyari bago pa man ako makapaghanda. At least, mukha namang totoong lungsod, bulong ni David habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang boses ay may halong pagdududa, ngunit hindi na kasing tigas ng dati. Hindi ako sumagot, ngunit iningatan ko ang pangungusap na iyon sa aking sarili dahil alam kong para kay David, ang pagtanggap lamang na may isang bagay na mas mahusay kaysa sa inaakala ay isang maliit na lamat na sa pader ng kanyang paniniwala. Pagpasok namin sa terminal ng paliparan, ang unang damdamin na tumama sa akin ay hindi pagiging kakaiba kundi kaayusan. Lahat ay mukhang malinis, maluwag, at may mas banayad na ritmo kaysa sa maraming malalaking paliparan na napuntahan ko. Ang mga empleyado ng serbisyo ay nagsasalita ng malinaw na Ingles, nakangiti ng walang labis na pagpapanggap. Ang mga tao ay naglalakad ng hindi nagmamadali, ngunit hindi rin mabagal. May isang balanse na hindi ko maipaliwanag, na para bang hindi kailangan ng lungsod na sumigaw na ito ay moderno dahil matatag na ito sa sarili nitong paraan. Tahimik pa rin si David. Hinila niya ang kanyang maleta at naglakad ng bahagya ng mas mabilis, na para bang gustong makarating sa destinasyon sa lalong madaling panahon. Ngunit sa daan palabas, nakita ko siyang huminto sandali nang dumaan sa isang information booth para sa turista na maayos ang pagkakaayos, may mapa ng lungsod, mga bus, schedule ng biyahe at mga staff na magalang na gumagabay. Walang larawan ng kaguluhan, walang sigawan para sa mga customer, walang nakakapagod na kapaligiran na malamang na pinaghandaan niyang labanan. Sa labas ng paliparan, mas malamig ang hangin kaysa sa inaakala namin. Ang mahinang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa aming mga balat.
Ang isang matamis na amoy ng basa-basang lupa at mga dahon ay lumulutang sa hangin. Hindi ito ang init na malagkit na dati inirereklamo ni David bago maglakbay. Hindi ito ang nakakasakal na halumigmig na ini-imagine naming dalawa sa lahat ng oras. Sa kabaligtaran, ang Baguio sa gabi ay payapa, malamig at may isang uri ng alindog na tila nagpapagaan ng pagod sa paglalakbay. Hindi ito tulad ng iniisip ko, mahina akong nasabi. Agad akong nilingon ni David. Huwag kang magmadaling maghinuha mula lang sa paliparan at sa kalahating oras ng magandang panahon. Hindi pa ako naghinuha ng kahit ano, sagot ko. Sinabi ko lang na hindi ito tulad ng iniisip ko. Hindi na siya nagsalita, ngunit alam kong ang pangungusap na iyon ay nananatili sa kanyang isip. At doon ko nakita si Kaya. Nakatayo siya malapit sa labasan, suot ang isang simpleng, light-colored na dress. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Ang kanyang mukha ay mukhang mas komportable kaysa sa huling beses na nakita namin siya sa screen. At ang agad na nagpakulo sa aking dibdib ay ang kanyang tiyan, mas malaki kaysa sa pinaghandaan ko. Ang lahat ng katotohanan na sinubukan kong itulak palayo ay bumalik sa aking harapan sa loob ng isang kisap mata. Ang aking anak ay magiging isang ina talaga. Ma'am, mahina niyang tawag at ngumiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibang init. Hindi ang tingin ng isang humihingi ng tulong at hindi ang tingin ng isang nagtatago ng kalungkutan. Ito ang tingin ng isang nakagawa ng isang mahalagang desisyon sa buhay at nakatayo roon ng payapa. Nilapitan ko siya at niyakap ng walang sabi-sabi noong una. Maraming damdamin ang sabay-sabay na bumuhos, ginhawa, sakit, galit sa sarili kong kawalang kahandaan at pagmamahal na halos hindi ako makahinga. Nakatayo si David sa tabi namin sandali bago lumapit. Hindi siya nagsalita ng matatamis na salita, ngunit nakita kong bahagyang nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang balikat ng kanyang anak. Mukha kang malakas, sa wakas, ay sabi niya. Mahinang ngumiti si Kaya. Ayos lang po ako, talaga. Ang sagot na iyon ay simple ngunit napakatatag na kahit si David ay hindi agad nakapagtanong pabalik. Sumakay kami sa sasakyan na minamaneho ni Kaya. Sa daan papasok sa bayan, tahimik akong nakatingin. Sa labas ng bintana, sapat ang lapad ng mga kalsada. May mga puno sa gilid, may mga convenience store, cafes, maliliit na kainan na salitan ng modernong gusali at mga bahay na pinagsamang luma at bago na inaalagaan ng maayos. Hindi gaanong maliwanag ang mga ilaw sa kalye, ngunit sapat na para magmukhang ligtas at malinaw ang lahat. Ang pinakanagulat sa akin ay ang ritmo ng lungsod. Hindi ito nagmamadali, hindi ito stressed, ngunit hindi rin ito humihinto. Ang mga tao ay lumalabas pa rin para kumain, maglakad sa palengke, mamili o umuwi sakay ng motorsiklo ng natural. Marami pa ring tao sa kalye ng ganito kagabi? Sa wakas, ay tanong ni David. Hindi naman nakakatakot ang Baguio sa gabi pa, sagot ni Kaya habang nakatingin sa kalsada. Lalo na sa lugar kung saan ako nakatira. Normal lang na lumabas ang mga tao para kumain ng gabi. Tumingin ako sa direksyon na tinitignan niya. Nakita ko ang dalawang babaeng nasa edad na naglalakad, may dalang supot ng pagkain, nagkukuwentuhan sa gilid ng kalsada ng payapa. Nakita ko ang isang grupo ng mga estudyante na nagtatawanan sa isang bukas na kainan. Nakita ko ang isang matandang lalaki na umiinom ng tsaa sa harap ng isang maliit na tindahan nang walang anumang sa mga larawang iyon na nagpapahiwatig ng pagdududa. Hindi ba delikado para sa mga babae na maglakad ng gabi? Tanong ko nang hindi sinasadya. Dahil sa Texas, sa oras na ito, ayoko sanang may babaeng naglalakad mag-isa. Tumingin sa akin si Kaya sa salamin. Hindi ko po sinasabing perpekto rito ma, pero mas ligtas ang pakiramdam ko kaysa sa inaakala ko. At maraming beses, mas ligtas pa kaysa sa Amerika. Agad na natahimik si David. Natahimik din ako dahil kahit ayaw kong tanggapin, sa loob ng aking puso, alam kong ang mga salitang iyon ay hindi lamang ang damdamin ng isang taong umiibig sa isang bansa ng walang dahilan. Ito ay isang paghahambing mula sa isang taong may karanasan sa magkabilang panig at naglakas loob na sabihin ang katotohanan ng direkta. Habang papalalim ang pagmamaneho sa lumang bahagi ng lungsod, lalo kong naramdaman na ang mga ideya na dala namin mula sa Amerika
ay nagsisimulang maging masyadong mabigat upang hawakan. Lumitaw ang mga lumang simbahan sa gitna ng lungsod, kasama ang mga modernong coffee shop na nagkakasundo ng maayos. Ang mga ilaw sa harap ng tindahan at ang malambot na kulay kahel na ilaw mula sa maliliit na eskinita ay nagbigay sa buong lungsod ng isang init na mahirap mahanap sa mga malalaking lungsod ng Amerika. Hindi ito isang kamanghamanghang bagay na nagpapagulat sa mga tao, kundi isang lambot na dahan-dahang lumalaganap ng walang paalam. Dinala kami ni Kaya sa kanyang apartment. Hindi ito marangya o malaki, ngunit mukha itong malinis, ligtas at inaalagaan ng maayos. May mga halaman sa gilid ng daanan at mainit na ilaw sa iba't ibang sulok. Sa ibaba ay may isang maliit na tindahan at isang lugar para magpahinga na para bang sadyang nilayon upang magkakilala ang mga tao sa gusali, higit pa sa basta pagdaraan lang. Agad naming pagbaba ng sasakyan, isang babaeng nasa edad na nagtatapos ng kanyang tindahan sa ibaba ang tumingala. Nakita niya si Kaya at agad na lumiwanag ang kanyang mukha. Nagsalita siya ng mabilis sa Filipino, nakangiti ng malapad bago lumapit sa amin at magalang na nagmano. Sabi niya, "Kayo daw po ang mga magulang ni Kaya?" Pagsasalin ni Kaya habang mahina ang tawa at sinabi rin po niya na welcome po kayo. Bahagyang nagulat kami ni David bago tumango bilang sagot. Nawala ang babae sa tindahan sandali at bumalik na may dalang maliit na supot. Mayroon itong suman sa dahon ng saging at hiniwang prutas na eksaktong tama ang laki. "Para po sa inyo, merienda, bago matulog," salin ni Kaya. "Huwag na po," automatikong sabi ni David. Ngunit ngumiti lang ang babae at inabot ang supot na para bang ito ang pinaka-normal na bagay sa mundo. Kinuha ko ito ng may pagkapahiya. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong nangyayari ng tahimik. Hindi ito ang impresyon ng isang turista, hindi ito pagkamangha sa isang bagong bansa, ngunit ito ang unang pagkabahala sa mga lumang paniniwala na dala namin sa buong paglalakbay. Dahil ang sumalubong sa amin ay hindi isang imahe na binuo upang magustuhan namin ang bansang ito, kundi isang simpleng lambot na walang pagpapanggap. Sa elevator papunta sa silid, tahimik ng kakaiba si David. Hindi siya nagsalita ng kritisismo tulad ng dati. At nang sumalamin ang aming mga mukha sa pinto ng elevator, malinaw kong nakita na malalim ang kanyang pag-iisip. Tahimik na nakatayo si Kaya sa tabi namin. Ang isang kamay ay mahinang nakahawak sa kanyang tiyan nang hindi niya namamalayan. Ang larawang iyon ay mas nagpalambot sa aking puso kaysa sa anumang salita dahil na-realize ko lamang na sa panahong iniisip namin na nagmamadali kaming tulungan ang aming anak, baka hindi pala nalulunod sa pagkakamali ang aming anak tulad ng iniisip namin. Sa gabing iyon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng silid ni Kaya, nakatanaw sa Baguio, na nakalatag sa ilalim ng malambot na ilaw, ang tunog ng lungsod ay napakahina na halos parang hininga lamang. Naramdaman kong ang katiyakan na dala namin mula sa Amerika ay dahan-dahang nagkakawatak-watak, bawat linya, bawat lamat ng tahimik. At nagsimula akong matakot ng totoo. Hindi takot na manatili ang anak ko sa bansang ito, kundi takot na kung bukas ay makakita kami ng higit pa, baka hindi na namin maibalik ang paniniwala sa dati naming mundo. Kinaumagahan, mas maaga akong nagising kaysa sa karaniwan kahit napagod pa rin ang aking katawan sa mahabang paglalakbay. Ang unang tunog na narinig ko ay hindi tunog ng ambulansya, hindi ingay ng malakas na makina tulad ng sa mga malalaking lungsod na nakasanayan ko, kundi tunog ng mga ibon, tunog ng hangin na dumadaan sa mga dahon at ang mahinang tunog ng pagwawalis ng kalsada mula sa kung saan sa ibaba. Nang iurong ko ang kurtina, ang malambot na umagang ilaw ay dahan-dahang lumalaganap sa ibabaw ng mga bubong ng bahay at mga tuktok ng puno. Ang bagyo, sa umaga ay hindi gumigising sa mga tao nang nagmamadali, ngunit dahan-dahan nitong inaanyayahan ang mga tao sa isang bagong araw ng banayad. Naghanda na si Kaya ng mainit na tsaa para sa amin sa maliit na mesa sa kusina. Nakasuot siya ng komportableng damit, maluwag ang pagkakatali ng buhok, at gumagalaw sa espasyong iyon nang may pagkapamilyar kaya ako nagulat. Ang aking anak, na minsang natakot sa buhay sa Asya, ay nakatayo sa gitna ng maliit na silid na ito ng payapa na para bang lahat ng nasa paligid niya ay bahagi na ng kanya. Ngayong umaga, dadalhin ko po kayo sa palengke malapit sa bahay, sabi niya habang nakangiti.
na parang isang taong gustong ipakita ang isang bagay na mahal niya talaga. Kung gusto ninyong malaman kung paano ako nabubuhay, dapat magsimula tayo doon. Hindi tumutol si David, ngunit nakita kong maingat pa rin siya sa lahat. Nakasuot siya ng maayos, higit pa sa kailangan para pumunta sa palengke sa umaga. Ang matalim na mukha ng dating opisyal ng militar ay gumagana pa rin sa kanyang tungkulin upang pigilan ang sinuman na madaling makita ang panloob na pagkabahala. Lumabas kami sa apartment at lumiko sa isang maliit na eskinita. Sa magkabilang gilid ay may mga puno at bahay na hindi kalakihan ngunit mukhang mainit. Sa harap ng ilang bahay ay may maliliit na mesa na gawa sa kahoy, may nakalagay na mga paso ng halaman o mga sampagwita. Ang ilang bahay ay nakabukas ang pinto kaya naamoy ang almusal. Ang ingay ng mga taong nag-uusap ay hindi malakas, ngunit naroroon sa bawat sulok na parabang hindi kailanman hinihiwalay ng lungsod ang mga tao. Sa sandaling iyon, nagsimula akong maunawaan kung bakit mukhang napakatatag ni Kaya kagabi. Dahil ang buhay dito ay hindi pumipilit sa mga tao na mag-isa sa lahat ng oras. Makalipas ang ilang minuto, nakarating kami sa umagang palengke malapit sa isang lumang simbahan. Ang amoy ng mainit na lugaw, amoy ng inihaw na longganisa, amoy ng sariwang herbs, amoy ng bulaklak, at amoy ng inihaw na kape ay naghahalo ng kakaiba, ngunit nagbibigay ito ng buhay sa buong lugar. Ang mga tao ay naglalakaran, ang ilan ay may dalang lutong ulam, ang ilan ay bumibili ng prutas, ang ilan ay huminto upang mag-alay sa simbahan bago umuwi. Hindi lang ito isang lugar ng kalakalan, kundi parang isang maliit na sentro ng pang-araw-araw na buhay. Agad naming pagpasok, may isang boses na narinig mula sa isang stall ng prutas. Ate Kaya, ang tawag ng babaeng nasa edad na, ang may-ari ng tindahan na may maligayang mukha. Nagsalita siya ng mabilis sa Filipino at mahina ang tawa bago lumapit sa amin ng banayad. Sabi niya, ilang araw daw akong nawala. Akala niya sumasama ang pakiramdam ko. At tinanong din niya kung kayo daw po ang papa at mama ko mula sa Amerika, salin ni Kaya. Ngumiti ako ng pilit at bago pa ako makasagot, kinuha na ng may-ari ng tindahan ang 2 hinog na mangga at hiniwang bayabas, inilagay sa supot at ibinigay kay Kaya. Sinubukan ni Kaya na tumanggi, ngunit mabilis na umiling ang babae, nagsalita ng mas mahaba sa seryoso ngunit mapagmahal na tono. Sabi niya, kailangan daw kumain ng prutas ang buntis at para raw po ito sa mga magulang ko, salin ni Kaya, bahagyang tumawa na parang sanay na. Agad kong kinuha ang aking pera, ngunit kaway-kaway lang ang babae na halos nagulat, na parabang nakagawa ako ng isang pagkakamali sa etiket. Nang hindi sinasadya, ngumiti siya at nagmano ng bahagya bago bumalik upang maglagay ng yelo sa supot ng prutas ng may pagkaingat, na parabang ang pagbibigay na ito ay hindi isang espesyal na bagay. Nakatayo si David sa tabi ko, tahimik. Kilala ko siya ng sapat para malaman kung kailan siya nalilito. Ang nagpapatahimik sa kanya ay hindi kawalang kasiyahan, kundi ang katotohanan na ang mundo sa kanyang harapan ay hindi sumusunod sa lohika na pinaghandaan niyang harapin. Hindi pa kami nakakalampas ng 3 stall, may tumawag na naman kay Kaya. Sa pagkakataong ito, isang matandang lalaki na nagtitinda ng lugaw at inihaw na longganisa. Ngumiti siya nang malapad na halos lumiit ang kanyang mga mata. Nang makita si Kaya, dali-dali siyang kumuha ng plastik na upuan para paupuin agad ito. Nagsalita siya ng malakas at malinaw sa ilang pangungusap. Tumawa ng bahagya si Kaya at muling nagsalin. Sabi ni Lolo, hindi raw po ako dapat maglakad ng matagal, baka mapagod ako. Naaalala niya raw po na noong una, nahilo ako rito. Siya raw po ang nagbigay sa akin ng matamis na tubig noon. Lumingon ako sa aking anak ng gulat. Nahilo ka? Noong nagsisimula po ang paglilihi ko. Ayos na po ako, maikli niyang sagot. Ngunit ang tumama sa akin ay hindi ang pagkahilo noon. Ito ay ang katotohanan na may taong sa palengke ang nakakaalala. May taong nagmamasid, may taong kumilos upang tumulong nang hindi kailangang hilingin. Umupo kami sandali. May isang maliit na matandang babae na may dalang sampaguita ang lumapit. Tiningnan niya si Kaya ng napakabanayad na bihira gawin ng isang estranghero. Dahan-dahan siyang nagsalita habang iniaabot ang sampagita. Magalang na tinanggap ni Kaya bago yumuko ang ulo at nakinig ng maingat.
Si Lola po na nagtitinda ng bulaklak sa harap ng simbahan, paliwanag ni Kaya. Sabi niya, mag-aalay daw po siya sa simbahan ngayong umaga at hiling niya raw po na maging malusog ako at ang aking anak. Kaya inabot niya na po sa akin ang sampagwita. Nakikinig ako at naramdaman kong kakaiba ang pagkatuyo ng aking lalamunan. Hindi ako sanay sa ganitong kadaling pag-aalala. Sa Amerika, napakahalaga namin sa personal na espasyo kaya maraming beses ang pag-iisa ay nagiging normal. Ngunit dito, ang mga tao ay tila naniniwala na ang pag-aalaga sa isa't isa ay isang natural na tungkulin ng buhay, hindi isang paglampas sa hangganan. Habang papalalim ang aming paglalakad sa palengke, nagsimula akong makita si Kaya sa isang anggulo na hindi ko pa nakita dati. Hindi siya naglalakad na parang isang dayuhang turista na nag-aatubili pa sa lahat ng bagay. Binabati niya ang kung sino-sino sa Filipino ng medyo matatas. Tumatawa siya sa mga simpleng biro ng mga tindera. Tinatanggap niya ang mga pasalubong ng may paggalang ngunit hindi malayo. At ang pinakamahalaga, hindi na siya mukhang isang taong nagsisikap na makibagay dito. Mukha siyang isang taong talagang nabibilang dito. Huminto kami sa isang maliit na lugawan sa sulok ng palengke. Ang may-ari ng tindahan ay isang babaeng nasa 50s. Matalim ngunit banayad ang mukha at simple ang pananamit. Nang makita niya si Kaya, bahagya siyang nagulat bago ngumiti ng malapad. Hindi iyon ngiti ng pagtanggap sa customer, kundi ngiti ng isang miyembro ng pamilya na nakita ang kanyang anak na bumalik. Agad siyang lumabas at hinawakan ang kamay ni Kaya. Nagsalita ng mahaba kaya si Kaya mismo ay nakinig ng may pasasalamat. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay lumipat sa amin bago nagmano at agad na inanyayahan kaming umupo nang hindi nagtatanong kung ano ang kakainin namin. Hindi nagtagal, 3 mangkok ng mainit na lugaw ang inihain kasama ng mainit na salabat at isang plato ng malinis na binalatan na pinakuluang itlog. Kinuha ni David ang kanyang wallet tulad ng kanyang dati ng instinct, ngunit dahan-dahang hinawakan ni Kaya ang kanyang kamay. Sandali po. Sabi ng may-ari ng tindahan sa seryosong tono. Bahagyang namula ang kanyang mga mata na parang isang taong pilit na pinipigilan ang damdamin na huwag umapaw ng basta-basta. Natahimik si Kaya sandali bago nagsalin. Napakahina ng kanyang boses. Sabi niya, noong panahong malala ang paglilihi ko at wala akong makain, siya raw po ang nagpakulo ng malabnaw na lugaw para sa akin tuwing umaga sa halos 1 buwan. Huminga ng malalim si Kaya at nagpatuloy. May anak na babae raw po siya na nag-aral sa ibang bansa at namatay habang malayo sa bahay. Sabi niya, mula nang una niya akong makita na mag-isa, naisip niya ang sarili niyang anak. Naramdaman kong may isang bagay sa aking dibdib na dahan-dahang lumubog ng tahimik. Hindi malaki ang mga salitang iyon, hindi artipisyal, ngunit malalim ang naging epekto nito. Dahil sa maikling pangungusap na iyon, nakita ko ang isang relasyon na walang sertipiko, walang koneksyon ng dugo, ngunit may mas matibay na buklod kaysa sa maraming relasyon sa mundong tinatawag nating pamilya. Inabot ng babae ang aking braso ng mahina, nagsalita ng ilang salita na hindi ko naintindihan, ngunit kahit hindi na kailangan pang isalin, alam kong ang kahulugan nito ay huwag kang mag-alala. Tumingin sa akin si Kaya at mahinang tumango, na para bang kinukumpirma ang parehong bagay. Nang lumabas kami sa tindahan, may dala akong 2 supot ng pagkain at prutas nang hindi ko namamalayan. Si David din ay may dalang gamit kahit na halos wala kaming binili. Ang mga tao sa palengke ay nagbigay ng mga bagay-bagay sa amin sa buong daan na para bang ang pagdating namin ay hindi nagpaparamdam sa kanila na kami ay estranghero. Sa kabaligtaran, tinrato nila kami na parang mga magulang ng isang taong mahal nila. At iyon lang ay sapat na para buksan nila ang kanilang puso. Huminto kami para magpahinga sa isang bangko sa ilalim ng puno sa tabi ng simbahan. Dahan-dahang umupo si Kaya, ang isang kamay ay nakasuporta sa kanyang tiyan, ang isa pa ay mahinang nakahawak sa supot ng sampagwita. Ang umagang ilaw ay dahan-dahang tumama sa kanyang mukha. Matagal na tinitigan ni David ang kanyang anak bago nagtanong sa boses na hindi na kasing tigas ng dati. Lagi ba silang ganito, kabait sa'yo rito? Mahinang ngumiti si Kaya, hindi agad sumagot, na para bang naghahanap ng pinakamatapat na salita. Hindi naman po lahat mula pa noong unang araw. Pero dito po,
Binibigyan nila ng oras ang isa't isa para magkilala at dahan-dahang tinatanggap sa kanilang buhay. Dati, takot na takot ako, lalo akong nagsarado, pero unti-unti akong nagbukas at laging may tao roon. Nakikinig ako at naramdaman kong nagsisimulang umindayog ang salitang tahanan sa aking puso. Ang tahanan ay nangangahulugang lugar kung saan dapat laging bumalik ang anak, nangangahulugang sariling bansa, sariling lungsod, sariling pamilya. Ngunit sa umagang iyon, nagsimula akong makita ang isa pang uri ng kahulugan. Ang tahanan ay maaaring hindi laging kung saan tayo isinilang, kundi kung saan may mga taong nakakaalala kung ano ang ating kinakain o hindi. Kung saan may nagluluto ng lugaw para sa atin kapag naglilihi, kung saan ang isang estranghero ay nagbibigay ng upuan bago pa nating sabihing napapagod tayo. At iyon mismo ang tanong na dahan-dahang umuusbong sa aking puso. Nang mabagal ngunit matatag, baka ang bagay na pilit nating pinauuwi ay hindi na ang tunay niyang tahanan. Matapos magpahinga sa ilalim ng puno sa tabi ng simbahan sandali, tumayo kami at lumabas sa palengke na may dalang mga supot. Tahimik pa rin si David kaysa sa karaniwan. Ako naman ay nakalubog pa rin sa kakaibang damdamin na dahan-dahang nagbabago sa aking puso. Ang bagyo, sa umaga, ay hindi nagbigay sa akin ng pagkamangha tulad ng isang lungsod ng turista, ngunit hindi ko na maitatanggi pa na ang aming anak ay hindi nabubuhay nang nag-iisa dito. Sa kabaligtaran, siya ay napalibutan ng pagmamahal na lumitaw ng natural, higit pa kaysa sa maraming bagay na tinawag naming paghahanda. Ngayong hapon, ipapakilala ko po kayo kay Nathan, sabi ni Kaya habang naglalakad kami pabalik sa eskinita ng apartment. Ang kanyang boses ay malambot ngunit may matatag na paraan na hindi nagbibigay ng puwang para madaling umurong. Sa tingin ko po, dapat ninyo siyang makilala ng personal. Agad na sumagot si David nang hindi halos nag-iisip. Gusto ko na ring makilala siya. Naintindihan ko ang tono ng boses na iyon. Hindi ito ang kagustuhang makilala ng isang amang bukas ang isip, kundi ang kagustuhang makilala ng isang taong naniniwala pa rin na kailangan niyang suriin at humanap ng mga pagkukulang. Hindi ko siya pinigilan dahil alam kong kahit anong pigil ko, hinding-hindi niya hahayaang lumipas ang usaping ito ng basta-basta. Sa daan pabalik, naglakad kami sa gilid ng isang maliit na kalsada na may mga punong fire tree na nakatanim ng sunod-sunod. Nauuna ng bahagya si Kaya, na parang pamilyar sa daan habang kami ni David ay sumusunod ng maingat. Sa isang pagkakataon, hindi ko sinasadyang naapakan ang gilid ng bangketa na hindi pantay ang taas. Biglang umikot ang aking sapatos, nawala ang aking balanse, at bumagsak ako sa sahig ng malakas. Ang sakit ay umakyat mula sa aking bukong-bukong sa isang iglap, kaya ako napasigaw. "Ma'am!" Agad na lumingon si Kaya. Si David naman ay mabilis na lumapit upang alalayan ako. Agad na nagbago ang kanyang mukha mula sa pagdududa patungo sa pagkabahala. Sinubukan kong igalaw ang aking paa, ngunit ang sakit ay matindi kaya halos lumuha ako. Agad na namaga ang aking kaliwang bukong-bukong. "Huwag mong igalaw," matigas na sabi ni David, lumuhod upang mabilis na suriin ang aking kondisyon. "Kailangan nating pumunta sa ospital." Tiningnan ni Kaya ang aking bukong-bukong at agad na sumagot, "Hindi po malayo ang klinika ni Nathan dito. Mas mabilis po tayong makapunta doon." Agad na humarap si David. "Hindi!" Matigas ang kanyang boses kaya maging ang mga nagdaraan ay lumingon sa amin. "Hindi tayo pupunta sa isang manghihilot sa ganitong oras." "Pa," malinaw na sabi ni Kaya. "Hindi siya manghihilot tulad ng iniisip ninyo. At ngayon, masakit po ang paa ni Mama. Ang klinika niya ang pinakamalapit." "Sinabi ko ng hindi," galit na sabi ni David. "Tatawag ako ng taxi papunta sa isang pribadong ospital." Nakaupo ako sa gilid ng daan. Ang sakit ay nagpapahina sa akin kaya wala na akong lakas para makipagtalo. Ngunit sa parehong oras, nakita ko ang isang bagay sa mga mata ni Kaya. Hindi ito pagiging matigas ang ulo, kundi ang tiwala ng isang taong alam kung sino ang pinag-uusapan niya. "Mama," lumingon siya sa akin, "maniwala po kayo sa akin. Pumunta muna tayo sa klinika. Kung kailangan pong i-refer, kaya rin niyang gawin iyon." Hindi pa man lumipas ang 1 minuto
ang babaeng may-ari ng tindahan ng inumin sa malapit na nakakakilala kay Kaya ay lumapit at nagtanong ng may pag-aalala. Nang malaman niya ang nangyari, nagsalita siya ng mabilis sa Filipino ng ilang pangungusap, tumawag ng isang batang lalaki sa malapit upang tumulong sa pag-alalayan at itinuro ang maliit na kalsada sa harap. Nagsalin si Kaya ng maikli. Sabi po ng lahat, pumunta raw po tayo kay Nathan. Napakalapit na po at magaling po siya sa ganitong mga bagay. Ang salitang lahat ay nagpatigil kay David sandali. Naroroon pa rin ang kanyang pagiging matigas ang ulo, ngunit hindi nagbigay ng pagkakataon ang sitwasyon na makontrol ang lahat tulad ng dati. Sa huli, napilitan siyang tumango. Ang klinika ni Nathan ay ilang bloke lamang ang layo. Pagdating namin, ang unang bagay na nagpapatigil sa akin ay hindi ang amoy ng herbs o ang mahiwagang kapaligiran tulad ng dating sinasabi ni David, kundi ang kalinisan at kaayusan ng lugar. Ang gusali, na kulay puti at cream, ay simple ang disenyo. Sa harap ay isang maliit na hardin na may mga mabangong halaman sa gilid ng daanan. Ang malalaking salamin na pinto ay nagpapahintulot na makita ang loob na maliwanag, maluwag at kakaibang payapa. Ang pangalan ng klinika ay nakasulat sa Filipino at Ingles, nang malinaw bilang isang integrative medical center, hindi isang lugar na nagbebenta ng walang batayang paniniwala tulad ng dati naming ini-imagine. Agad na nakita ng staff si Kaya at mabilis na tumulong ng may kahusayan. Mabilis na dinala ang wheelchair ng walang labis na kaguluhan. Lahat ay tahimik na nagtatrabaho, magalang at may sistema kaya si David mismo ay bahagyang nagulat. At pagkatapos, lumabas si Nathan mula sa loob ng silid. Nakita ko na siya dati sa larawan, ngunit nang makita ko siya ng personal, ang unang bagay na nagpapatigil sa akin ay hindi ang kanyang mukha o ang kanyang magalang na personalidad bilang isang lalaking Filipino, kundi ang katahimikan sa kanyang mga mata. Hindi siya ang tipo ng tao na nagsisikap na gumawa ng impresyon mula sa unang sandali. Hindi siya nagmamadaling magsalita ng marami. Hindi siya nagmamadaling ipakita na siya ay mahalaga, ngunit mayroon siyang matatag na paraan na nagpapatahimik din sa mga nakapaligid sa kanya nang hindi nila namamalayan. Ano po ang nangyari kay Mama? Tanong niya kay Kaya sa malambot na Ingles, bago tumingin ng direkta sa akin. Pwede ko po bang tingnan ang inyong bukong-bukong? Bahagyang gumalaw si David upang humarang nang hindi halos namamalayan. Anong klaseng doktor ka ba talaga? Ang tanong na iyon ay direkta kaya halos bastos na, ngunit hindi nagbago ang mukha ni Nathan. Nagtapos po ako sa modernong medisina at nag-specialize sa rehabilitation medicine kasama ang integrative medicine, maikli at tuwiran niyang sagot nang walang panunukso o pagpapaliwanag. Ngayon, gusto ko pong tingnan ang kondisyon ni Mama. Kung kailangan pong dalhin sa ospital, ipapaalam ko po agad. Hindi na nagsalita si David. Hindi ako sigurado kung dahil sa pagdududa pa rin siya o dahil ang sagot na iyon ay napakatatag kaya hindi niya agad masalakay. Maingat na sinuri ni Nathan ang aking bukong-bukong. Hindi niya ito hinawakan ng hindi nagsasabi, hindi niya iginalaw ng sobra at bawat beses na ako ay nagulat, agad siyang humihinto at malinaw na nagpapaliwanag kung ano ang kanyang sinusuri. Pagkatapos, dinala ako para mag-x-ray sa loob ng silid na lalong nagpagulat sa akin dahil ang klinikang ito ay hindi mukhang isang semi-tourist na lugar ng paggamot na ini-imagine ko, kundi may sistema ng diagnosis at pamamahala na parang isang maliit na espesyalistang sentro ng paggamot na mahusay ang disenyo. Hindi nagtagal, dumating ang resulta. Ipinaliwanag ni Nathan na inflamed ang ligaments at may twisted ang bukong-bukong, ngunit hindi pa naman bali. Nag-alok siya ng paunang paggamot upang bawasan ang sakit at pamamaga, kasama ang pagbibigay diin na kung hindi tumugon ang kondisyon o may iba pang indikasyon, agad niya akong ire-refer. Walang salitang nagbebenta ng maling pag-asa, walang pagmamayabang na kaya niyang gamutin ang lahat. Gagawin ko pong mas komportable si Mama muna, sabi niya sa akin, at susuriin na lang po ulit paminsan-minsan. Habang ginagawa niya ang paunang paggamot, ang cold compress, support, at ang tumpak na pag-apply ng pressure sa ilang puntos, hindi ko namalayan na nakatingin ako sa kanyang mga kamay. Ito ay mga kamay ng isang taong matagal nang gumagawa nito, mga kamay na hindi lamang may kasanayan kundi may pag-iingat na nakatago sa bawat paghawak.
Ang matinding sakit kanina ay dahan-dahang humina ng unti-unti kaya ako mismo ay nagulat. Nakatayo si David sa malapit, mahigpit na nakayakap ang kanyang mga braso, hindi pa rin lumuluwag ang kanyang mukha, ngunit malinaw kong nakita na nagsisimula na rin siyang makakuha ng ilang senyales. Ang taong tinitignan niya ay hindi isang tuso na binata na gumagamit ng matatamis na salita upang mapanatili ang kanyang anak, kundi isang tunay na propesyonal, isang taong kapag nakaharap sa sakit ng iba ay hindi inuuna ang sariling ego. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. May isang lalaking western, nasa edad na, ang dumaan na may maliit na tungkod. Nakita niya si Kaya at ngumiti upang batiin bago tumigil ang kanyang tingin sa akin na nakaupo at ginagamot. "First time here?" Tanong niya sa isang palakaibigang tono. Dahan-dahan akong tumango. Bahagya siyang tumawa at sinabing, "I was skeptical." Pagkatapos, lumingon siya kay David na parang nahuhulaan kung sino sa silid ang hindi pa rin naniniwala. "Give him a chance. He helped me walk again without surgery." Bahagyang napakunot noo si David. Hindi na nagsalita pa ang lalaki. Nagmano lang kay Nathan na parang matagal na silang magkakilala at lumabas ng madali. Ngunit ang maikling pangungusap na iyon ay may kakaibang bigat dahil hindi ito galing sa advertising, hindi galing kay Kaya, at hindi galing kay Nathan mismo, kundi galing sa isang taong dati ay hindi rin naniniwala. Matapos ang paggamot sandali, sinubukan kong igalaw ulit ang aking bukong-bukong. Naroroon pa rin ang sakit, ngunit hindi na matindi tulad ng dati. Tumingala ako kay Nathan nang walang pagtatago ng pagkamangha. Masyadong mabilis ang paggaling. Ngumiti lang siya ng bahagya. Ngayon, ang pinakamahalaga ay huwag masyadong pilitin ang paglalakad, ma. Susulatan ko po kayo ng detalyadong plano sa pangangalaga. Walang pakiusap na mapabilib kami, walang kahit isang pagkakataon na sinubukan niyang gamitin ang sitwasyon na ito upang mapanaig ang loob ng mga magulang ni Kaya. Ang mismong bagay na iyon ang nagpaparamdam sa akin na ang taong ito ay nakakatakot sa isa pang paraan para sa aming pagtatangi dahil wala siyang ginawa na madaling mapuna namin. Paglabas namin sa silid, tahimik pa rin si David, ngunit iba ang katahimikan na ito kaysa sa dati. Hindi ito ang tigas ng ulo ng isang taong sigurado na tama siya, kundi ang katahimikan ng isang taong pilit na inaayos ang lahat ng kanyang bagong iniisip. At sa sandaling iyon, alam kong ang nagsisimulang gumuho sa kay David ay hindi lang ang kawalan ng tiwala kay Nathan, kundi ang buong set ng lumang paniniwala na ginamit niya upang protektahan ang kanyang sarili sa lahat ng oras na ang isang mabuti, matalino, at karapat-dapat na tao para sa kanyang anak ay dapat magkaroon lamang ng mukha na nakasanayan niya. Nang lumabas kami sa klinika ni Nathan, ang sinag ng umaga sa Baguio ay tumama sa bangketa kaya ang mga anino ng puno ay mahabang nakalinya. Dahan-dahan akong naglakad dahil masakit pa rin ang aking bukong-bukong, ngunit malinaw na iba ang sakit na iyon kaysa sa dati. Hindi na ito ang matinding sakit na nakakapanghina, kundi isang pananakit at pamamanhid na kayang tiisin. Tahimik ng kakaiba si David sa tabi ko. Hindi rin pinipilit ni Kaya na magsalita siya. Mukha siyang alam na may isang bagay sa puso ng kanyang ama ang dahan-dahang gumagalaw at kung pipilitin itong hawakan ng masyadong mabilis, baka mabilis itong makagawa ng bagong pader. Bumalik kami para magpahinga sa apartment sandali upang itaas ko ang aking paa at magpatuloy sa pag-compress. Nagpadala si Nathan ng gamot kasama ang detalyadong payo na parang isinulat niya para sa isang miyembro ng pamilya kaysa sa isang ordinaryong pasyente. Habang nakasandal ako sa unan sa sofa, kinuha ni David ang papel na naglalaman ng payo at binasa ng paulit-ulit. Hindi siya nagsalita ng kahit isang papuri, ngunit nakita ko ang malalim na pag-iisip sa kanyang mga mata. Siya ay isang taong laging gumagalang sa kakayahan. Kahit ayaw niya sa isang tao ng personal, kung ang taong iyon ay may tunay na kasanayan, mararamdaman ni David iyon. At ang bagay na iyon ang lalong nagpapahirap sa kanya. Dahil habang lalong nagiging mapagkakatiwalaan si Nathan, lalo namang nababawasan ang kanyang mga dahilan upang salungatin ang kanyang anak. Bandang hapon, lumapit si Kaya at mahinang sinabi na bukas, kung kaya namin ni Papa, gusto niyang dalhin kami para makilala ang pamilya ni Nathan. Agad ko siyang tiningala.
Bahagyang nagulat din si David na nakaupo hindi kalayuan. Ang pamilya ni Nathan ay isa pang hadlang na gusto niyang makita sa lahat ng oras, ngunit hindi niya kailanman sinabi ng direkta kung ano ang kinatatakutan niya. Kinatatakutan niya ang pagkakaiba sa kultura. Kinatatakutan niya ang isang pamilya na baka titingnan lang ang kanyang anak bilang isang dayuhang babae na pansamantalang interesante. Kinatatakutan niya ang mga galaw na hindi niya mabasa. At sa kaibuturan, kinatatakutan niya na kung makikita niya ang lahat ng malinaw, baka hindi na ito tugma sa negatibong imahe na binuo niya sa kanyang isip. Kinabukasan ng umaga, umalis kami patungo sa bahay ng pamilya ni Nathan na matatagpuan sa labas lamang ng Baguio. Dahan-dahang dumaan ang sasakyan sa mga kalsada na may malalaking puno sa magkabilang gilid, dumaan sa maliliit na cafes, dumaan sa mga lokal na kainan, dumaan sa mga simbahan, at sa mga luntiang bukirin na nakikita pa rin paminsan-minsan. Ang mga larawang iyon ay tahimik, maganda, at hindi nagsisikap na ipagmalaki ang anuman, iba sa mundong nakasanayan ni David kung saan ang lahat ay kailangang ipahayag ang sarili nitong potensyal ng pinakamalakas. Ang bahay ng pamilya ni Nathan ay nakatayo sa isang medyo malawak na lupain. Ang mismong bahay ay isang pinagsamang kahoy at modernong disenyo, hindi marangya, kundi isang matatag na pundasyon na matagal nang binuo. Malinis ang bakuran, may maliit na hardin na inaalagaan ng maayos, may gazebo na gawa sa kahoy, at may payapang sulok na nakikita ang mga puno na umiindayog sa hangin. Ilang segundo lamang akong nakatayo sa harap ng bahay, agad kong naramdaman na hindi ito bahay ng isang taong gumagasta ng pera nang walang panlasa, kundi ito ay bahay ng isang taong may pinagmulan, may kasaysayan, at alam kung ano ang dapat ingatan. Ang mga magulang ni Nathan ay lumabas upang salubungin kami sa harap ng bahay na may napakabanayad ng ngiti kaya ako nagulat. Lumapit ang ina ni Nathan at mahinang hinawakan ang aking kamay bago sabihin sa malinaw na Ingles, "Welcome po. Napakalayo ng inyong pinanggalingan. Masaya po talaga kami na sa wakas ay nagkita-kita tayo." Ang kanyang boses ay walang pag-aalinlangan, walang pagtatangka na magpanggap, ngunit puno ng paggalang ng isang taong taos pusong nagbibigay galang sa iba. Maingat din si David, ngunit nakita ko na sinusuri niya ang lahat ng tahimik mula sa hitsura ng bahay, sa paraan ng pagsasalita ng mga miyembro ng pamilya, hanggang sa kilos ni Nathan sa sarili niyang lugar. Hindi nagbago si Nathan nang kasama niya ang kanyang pamilya. Nananatili pa rin siyang kalmado, magalang at matatag. Walang pagpapanggap, walang pagyayabang na mas malaki siya kaysa sa iba. Habang nagkukuwentuhan kami sa sala, nakita ko ang mga larawan ng maraming henerasyon ng pamilya na nakasabit sa dingding. Ang ilang larawan ay mga nakatatanda na nakasuot ng puti, nakakuha ng larawan sa lumang ospital. Ang ilang larawan ay si Nathan sa kanyang graduation ceremony. Ang ilang larawan ay mga aktibidad ng pagtulong sa komunidad. Simpleng inilahad ng ama ni Nathan na ang kanilang pamilya ay nagtatrabaho sa medisina at pag-aalaga ng mga tao sa loob ng maraming henerasyon na hindi sa pagyayabang, kundi sa paraan ng isang taong nakikita ang mga bagay na ito bilang responsibilidad kaysa sa karangalan. Pagkatapos, sinabi niya ang isang pangungusap na nagpatigil kay David ng matagal. Naiintindihan ko po na ang mga magulang ay nag-aalala sa kanilang mga anak, lalo na kung magtatatag ng pamilya ang anak sa isang bansang hindi nila pamilyar. Kung ako po ay kayo, malamang na mag-aalala rin ako. Pagkatapos, inilapag niya ang isang folder ng dokumento sa harap ni David. Hindi ko po sinusubukan na bilhin ang inyong tiwala sa pamamagitan ng mga numero, ngunit gusto ko lang pong malaman ninyo na kaya ni Nathan na alagaan si Kaya at ang inyong apo ng matatag, hindi lang sa pagmamahal, kundi sa responsibilidad na nakikita. Tinitigan ni David ang folder sandali bago binuksan. Sa loob ay may impormasyon tungkol sa ari-arian, pamumuhunan, share sa klinika, at plano sa pagpapalawak sa hinaharap. Lahat ay malinaw at maayos. Hindi gaanong nagbago ang mukha ni David, ngunit alam kong sa loob ng kanyang puso ay malinaw niyang nauunawaan ang isang bagay. Ang pamilyang ito ay hindi umaasa kay Kaya. Hindi nila kailangan ng solusyon sa pamamagitan ng aming anak na babae at hindi sila kulang sa anumang paghahanda.
Ang mga lumang ideya na pinaninindigan niya ay nagsisimulang hugutin mula sa ugat ng paisa-isa. Ngunit, ang mas nagpalambot sa aking puso kaysa sa lahat ng numero ay ang kilos ng ina ni Nathan. Hindi siya nagsalita tungkol sa ari-arian. Hindi siya nagsalita tungkol sa hitsura o katayuan. Nagtanong lang siya, konti na lang ba ang kinakain ni Kaya nitong mga araw? Noong nagsisimula ang pagbubuntis niya, grabe raw po ang paglilihi niya, di ba? Ang boses na iyon ay boses ng isang babae na tumatanggap ng isa pang babae sa kanyang pangangalaga, hindi tumatanggap bilang tanda ng tagumpay ng kanyang anak. Sa araw na iyon, matapos naming umalis sa bahay, hindi kami agad bumalik sa apartment. Dinala kami ni Kaya sa isang international hospital sa Baguio kung saan siya nagpapa-check up. Inaamin ko na bago kami dumating, lihim kong iniisip na sa sistema ng pangangalagang medikal, mas mahusay pa rin ang Amerika. Ngunit nang makita ko ang mismong lugar, hindi ko na maitatanggi pa ang sarili ko. Ang gusali ay malinis at moderno, ngunit ang kapaligiran ay hindi matigas tulad ng mga pasilidad ng medikal na kinatatakutan ng mga tao. Ito ay dinisenyo upang maging relax, may mga lugar para magpahinga, may mga staff na magalang magsalita, at ang pinakamahalaga, lahat ay mukhang tinatrato ang mga buntis na parang inaalagaan nila ang isang buhay. Hindi pinamamahalaan ang pila ng mga pasyente. Ipinaliwanag ng doktor ni Kaya ang lahat ng resulta ng pagsusuri ng detalyado. Ang larawan ng sanggol sa screen ng ultrasound ay nagpatigil sa aking paghinga sandali. Hindi namamalayan, lumapit si David sa screen. Agad na lumambot ang kanyang matigas na mukha nang marinig ang malinaw na tibok ng puso ng kanyang apo. Nagsalita ang doktor tungkol sa pangangalaga bago manganak, sa postpartum recovery program at sa sistema ng suporta para sa mga bagong pamilya nang may sistemang nakakamangha. Ang ilang halaga ng gastos na sinabi niya ay lalong nagpagulat sa akin dahil mas makatwiran ito kaysa sa inaakala ko. Pagkatapos noon, dinala kami ni Kaya upang bisitahin ang isang postpartum care center malapit sa ospital. Ang lugar na iyon ay hindi naiiba sa isang hotel, payapa, may mga nurse, physical therapists, at mga espesyalista sa sanggol na handang tumulong. Ang mga ina ay talagang makakapagpahinga. Hindi kailangang bumalik sa pakikipaglaban sa pagod mag-isa halos mula pa sa unang araw. Nilalakad ko ang bawat silid na may damdaming hindi ko maipaliwanag dahil bilang isang ina, alam kong gaano kadalas napapansin ang pagod ng mga babae pagkatapos manganak sa isang lipunan na sanay na magsabi na kayanin mo ang sarili mo. Sa gabing iyon, habang pauwi kami, matagal na nakatingin si David sa labas ng bintana bago nagsalita na parang sa sarili niya lang kaysa sa sinuman. Kung magiging patas, mas handa sila rito sa pagpapalaki ng anak kaysa sa inaakala ko. Hindi agad sumagot si Kaya. Tahimik lang siyang nakikinig sa kanyang ama na dahan-dahang nagsasabi ng isang bagay na hindi niya akalaing madali niyang sasabihin. Lumingon ako kay David at alam kong hindi lang siya nagsasalita tungkol sa ospital o sa postpartum care center. Nagsisimula siyang tanggapin na ang buhay na pinili ng kanyang anak ay hindi nakasalalay sa pansamantalang emosyon, kundi nakasalalay ito sa isang kapaligiran na nagpapahintulot sa isang tao na talagang makapagtatag ng pamilya. 2 araw pagkatapos, dinala kami ni Kaya at Nathan sa Corregidor para bisitahin ang makasaysayang lugar na pamilyar kay David bilang isang Amerikano dahil sa mga kwento ng digmaan. Akala ko magiging seryoso siya, ngunit ang nakita namin ay ang payapang ilog na dumadaloy, ang makasaysayang tulay na tahimik na pinapanood ng mga tao at isang lungsod na namumuhay kasama ang nakaraan nang hindi nalulubog dito. Nagtatawanan ang mga bata. Nagpipicture ang mga turista, ang mga lokal ay nagbebenta ng mga produkto ng nakangiti. Walang takot sa isang lupain na may sugat tulad ng dati naming ini-imagine. Habang nakatayo at nakatingin sa ilog, mahinang sinabi ni David na, "Baka, kami sa Amerika, mahilig kaming tingnan ang ibang bansa mula sa kanilang nakaraan kaya nakakalimutan na naming tingnan ang kanilang kasalukuyan." Lumingon ako sa kanya. At agad kong naramdaman na ang pangungusap na iyon ay hindi lamang isang opinyon, kundi ang unang pagtanggap mula sa kanyang puso. At sa sandaling iyon, malinaw kong naintindihan na ang Pilipinas ay hindi na lamang isang lugar kung saan nakadestino ang aming anak.
Dahan-dahan itong lumilitaw sa aming harapan bilang isang lugar kung saan ang isang tao ay maaaring magtatag ng ugat, magtayo ng tahanan at magpalaki ng anak ng may tunay na pag-asa. Matapos ang Corregidor, naramdaman kong pareho kaming pagod ni David sa kakaibang paraan. Hindi pagod sa paglalakbay, kundi pagod ng isang taong pinipilit na ayusin muli ang buong mundo sa kanyang isip. Sa loob ng maraming araw na lumipas, nakita namin ang isa-isa, bawat layer, bawat panig, hanggang sa ang akala namin ay alam na namin tungkol sa Pilipinas ay nagsimulang magbalat tulad ng lumang pintura sa dingding. Ngunit kahit ganoon, may isang bahagi pa rin kay David na tahimik na naninindigan na tila nagsasabi na ang pagkamangha ay isang bagay, ngunit ang tunay na pagtanggap na ito ay isang lipunan na maaaring angkop para sa pagpapalaki ng sariling anak ay isa pang bagay. Isang hapon, bumalik si Kaya sa apartment na may ngiting hindi maitago ang kanyang pagkasabik. May event po sa simbahan malapit sa bahay ngayong gabi, sabi niya. Maliit na event lang po ng komunidad at gusto po ng lahat na sumama kayo ni Papa. Anong event? Agad na tanong ni David. Parang buwanang community gathering po. May pagkain, musika, booths para sa pagdodonate at nagtitipon-tipon po ang mga tao rito, sagot ni Kaya bago huminto sandali. Actually, alam na po ng lahat ang tungkol sa apo ninyo. Nagulat ako. Alam ng lahat ang tungkol sa apo? Mahinang tumawa si Kaya nang may pagkapahiya. Dito po, mas mabilis kumalat ang balita kaysa sa iniisip, lalo na po sa mga magagandang balita. Hindi pa sumasagot si David, ngunit alam kong maingat na naman siya. Ang salitang alam ng lahat sa kulturang kinagisnan namin ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkawala ng personal na espasyo, ngunit sa Baguio sa loob ng maraming araw na lumipas, nagsimula kong maunawaan na ang pagkaalam ng mga tao sa paligid ay hindi laging nangangahulugang sinusubaybayan ka. Minsan, nangangahulugan ito na hindi ka kailanman hinahayaang mawala sa paningin ng sinuman. Pagpatak ng gabi, naglakad kami papunta sa plaza ng simbahan, malapit sa dating palengke sa umaga. Ang mga mainit na ilaw ng parol ay nakasabit sa gilid ng daan. Ang amoy ng inihaw na pagkain, amoy ng suman, amoy ng bulaklak, at amoy ng usok ng insenso ay magkahalo sa hangin. Ang mga bata ay naglalaro sa ilalim ng pagmamasid ng mga nakatatanda. Maraming matatanda ang nakaupo at nagkukuwentuhan sa mahabang bangko sa harap ng kapilya. Ang mga pari ay dumaan ng payapa sa gitna ng tawanan, mahinang musika ng mga katutubo at mga tawag para sa pagkain mula sa iba't ibang stall. Lahat ay mukhang buhay ngunit walang bahaging magulo kaya nagkakabanggaan. Ito ay isang kasiglahan na nakasalalay sa lambot. Agad naming pagdating, marami ang lumapit upang batiin si Kaya ng may ngiti. Ang ilan ay tinawag siya sa kanyang Filipino nickname na hindi ko pa narinig dati. Ang ilan ay nagtanong tungkol sa kanyang paglilihi. Ang ilan ay nagtanong kung maayos ba ang kanyang pagtulog nitong mga araw. Nakatayo ako doon at naramdaman kong tinitignan ko ang isa pang buhay ng aking anak. Isang buhay na hindi nagsimula sa araw na dumating kami, kundi matagal nang lumaki nang wala kami. Nakita ko ang isang babaeng nasa edad na lumapit at mahinang hinawakan ang aking kamay. Hindi siya gaanong nakakasalita ng Ingles, ngunit sinubukan niya ang kanyang makakaya. Your daughter good heart, very kind. Everyone love her. Napakasimple ng pangungusap na iyon, ngunit malinaw kong naramdaman ang bigat nito. Dahil sa loob ng maraming araw na ito, nagsimula akong makita sa aking sariling mga mata na ang mga tao dito ay hindi nagmamahal kay Kaya dahil siya ay dayuhan, hindi sila interesado sa kanya dahil sa kanyang pagiging kakaiba, ngunit mahal nila siya dahil naglaan siya ng oras upang makasama sila ng totoo, tumulong ng totoo, natuto ng totoo, at nagbukas ng puso ng totoo. Nakatayo si David sa tabi ko, tahimik na nakatingin sa lahat. Hindi siya sanay sa isang lugar kung saan ang mga tao ay nagpapakita ng labis na pagmamahal sa publiko. Lahat ng pinaninindigan niya sa Amerika ay nagtuturo sa mga tao na kontrolin ang emosyon, kontrolin ang distansya, at huwag lumampas sa personal na espasyo ng iba ng labis. Ngunit dito, ang pagiging malapit ay hindi nagpaparamdam sa mga tao ng pagkaasiwa. Sa kabaligtaran, ginagawa nitong mas magaan ang bawat isa.
na para bang ang bigat ng buhay ay pinagtutulungan na dalhin ng paisa-isa ng walang pagtatakda ng oras. Hindi pa namin lubos na napupuntahan ang event, may isang lalaki mula sa komite ng komunidad ang lumapit kay Kaya. Matagal silang nag-usap, nakangiti at seryoso ang kanilang mga mukha. Sandali akong nagulat bago lumingon sa akin at kay David na parang nag-aatubili kung paano sasabihin. May problema ba? Tanong ko. Ngumiti si Kaya na parang hindi niya alam kung dapat siyang mahiya o magpasalamat. May inihanda po silang kaunting sorpresa. Hindi ko pa naintindihan ang paggalaw sa harap ng kapilya nang magsimulang magbago ang sitwasyon. 2-3 bilog na mesa ang pinagsama-sama. Isang malinis na puting mantel ang inilalatag. Maraming babae ang tumulong sa paglalagay ng mga plato ng pagkain. Ang mga teenagers ay nagdagdag ng mga upuan habang may isang kumuha ng mikropono at nagsalita sa Filipino. Ang pagsasalitang iyon ay nagpalingon sa maraming tao sa event kay Kaya nang nakangiti. Sabi niya, bahagyang huminga ng malalim si Kaya, nagsimulang mamula ang kanyang mga mata. Sabi niya, ngayong araw, gusto raw po nilang batiin ako at ang aming apo. Agad akong lumingon kay David. Bahagya siyang nakakunot noo na parang hindi pa rin naiintindihan, ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsimula ng palakpakan ng mga tao at inanyayahan kaming lumapit sa harapan. Sa mesa ay may mga sampagwita, mga matatamis na Filipino, prutas at iba't ibang gamit ng sanggol na nakahanay nang hindi ko man lang alam kung kailan sila naghanda. 2 pari mula sa simbahan ang lumapit at umupo sa harapan ng payapa. Nagsimula ang panalangin sa gitna ng agad na natahimik na kapaligiran. Ang panalangin na iyon ay hindi nagparamdam sa plaza ng simbahan na malungkot o malayo, kundi nagpapayapa at nagpapalalim sa lahat ng kakaiba. Umupo si Kaya sa nakalatag na unan. Nakaupo si Nathan sa tabi niya, habang ako at si David ay nakaupo hindi kalayuan, sapat na malapit para makita ang kamay ng aking anak na maingat na nakapatong sa kanyang tiyan. Matapos ang panalangin, dahan-dahang lumapit ang mga nakatatanda sa komunidad upang magtali ng puting sinulid sa pulso ni Kaya at Nathan, isa-isa, habang nagsasabi ng maikling pagbati. Ang ilan ay sa Filipino, ang ilan ay sinubukan sa Ingles, ang ilan ay ngumiti lang at mahinang hinawakan ng kamay. Ngunit ang bawat kilos na iyon ay malinaw na nagpadala ng parehong mensahe. Ang anak ni Kaya ay hindi lang inaasahan ng 2 magulang, kundi tinatanggap ng buong komunidad sa paligid. Ang babaeng may-ari ng tindahan ng prutas ay nagdagdag ng prutas para sa buntis at sinabing, sweet na sweet po ito. Ang may-ari ng lugawan ay nagdala ng supot ng lugaw na may herbs at sinabing, para po may lakas ka pagkatapos manganak. Ang tindera ng bulaklak ay nagdala ng herbal na mabangong langis para sa pagpaparelax bago matulog. Ang nagtitinda ng longganisa ay nagdala ng maliit na sobre at sinabing, para po pandagdag sa gamit ng sanggol. Ang isang estudyante ng high school na tinulungan ni Kaya sa Ingles ay naglagay ng handmade na manika sa mesa nang may nahihiyang ngiti. Isa-isa, bawat pagbati, bawat kamay na umabot ng taos puso ay nagparami ng mga bagay sa mesa. Ngunit ang mas umaapaw kaysa sa mga bagay ay ang damdaming patuloy na bumubuhos. Nakaupo ako at nakatingin sa larawan na iyon at naramdaman kong dahan-dahang lumambot ang aking puso sa paraang hindi ko pa nararanasan. Dahil sa bansang pinanggalingan ko, ang pagtitipon ng mga tao sa antas ng komunidad upang salubungin ang isang bata na hindi pa isinisilang ay halos isang imahinasyon. Ngunit dito, nangyayari ito sa aming harapan ng natural kaya walang sinuman ang nakakita rito na kakaiba. Tahimik pa rin si David, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang katahimikan ay mas mabigat at mas nakalantad kaysa sa dati. Nakita ko siyang nakatingin kay Kaya sa lahat ng oras at nakatingin sa maraming pares ng kamay na nagtatali ng puting sinulid sa pulso ng aming anak na parang isang taong humaharap sa isang bagay na wala siyang wika upang ipaliwanag. Lumaki siya sa isang sistema na nagtuturo na ang seguridad ay kita, bahay, kotse, health insurance at plano sa hinaharap. Ngunit ngayong gabi, may isa pang bagay na malinaw na lumitaw sa kanyang harapan. Ang seguridad ng buhay pampamilya ay maaaring maging isang komunidad na handang umabot ng kamay upang tanggapin ang isang bata bago pa man niya makita ang mundo.
Matapos ang seremonya, may isang matandang babae ang lumapit at huminto sa harap ni David. Hindi siya matatas sa Ingles, ngunit bawat salita ay may intensyon. "Baby Lucky," sabi niya. "Many hearts waiting." Ang pangungusap na iyon ay nagpakurap ng dahan-dahan kay David. Tumango siya na parang walang masabi at agad kong nalaman na may isang bagay sa kanya ang talagang gumuho, hindi sa pamamagitan ng pagtatalo, hindi sa pamamagitan ng matalinong dahilan at hindi sa pamamagitan ng anumang ebidensya, kundi gumuho sa isang simpleng larawan, isang larawan ng maraming tao na walang kaugnay na interes, ngunit handang mahalin ang isang bata dahil lamang ang bata ay bahagi ng babaeng mahal nila. Habang pauwi kami mula sa simbahan sa gabing iyon, halos hindi kami nagsalita. Dahan-dahang nauuna si Kaya at Nathan sa ilalim ng malambot na kulay kahel na ilaw. Ang kamay ni Kaya ay nakahawak sa maraming supot ng regalo habang ang isa pang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan tulad ng dati. Naglakad ako sa tabi ni David, nakikinig sa tunog ng aming mga sapatos na tumatama sa lupa ng may mahinang ritmo bago siya nagsalita ng hindi lumingon sa akin. Dati, akala ko, isang bata ay nangangailangan lang ng mga magulang na handa, sabi niya ng napakabagal, na parang bawat salita ay dumaan sa matinding pakikipaglaban sa sarili. Pero baka, ang bata ay nangangailangan ng higit pa. Baka ang bata ay nangangailangan ng isang mundo na puno ng mga taong handang mahalin din siya. Lumingon ako sa kanya at sa malambot na dilim ng kalsada sa Baguio, nakita ko ang mga mata ng lalaking kasama ko sa loob ng maraming dekada ay malinaw na nagbago. Hindi na lang siya nagsisimulang intindihin ang kanyang anak. Nagsisimula na rin siyang tanggapin na ang ilang bagay na ibinigay ng Pilipinas kay Kaya ay hindi madaling maibigay ng Amerika. At sa sandaling iyon, alam ko na ang salitang buong komunidad, ang nagpalaki ng isang bata na dati parang magandang kasabihan ay nagiging ganap na katotohanan sa aming harapan. Huling gabi bago kami bumalik sa Amerika, dinala kami ni Kaya upang umupo sa gilid ng isang tahimik na lugar sa Camp John Hay. Ang mga ilaw mula sa kalayuan ay sumasalamin sa tubig, isang malambot na nanginginig na linya. Ang malamig na hangin ay dahan-dahang humihip ng payapa. Ang Baguio sa gabing iyon ay hindi nagsisikap na pigilan ang sinuman, ngunit lalong nagpatatag sa aming puso ng kakaiba na para bang hindi na ito kailangan pang ipaliwanag ang sarili dahil sa loob ng maraming araw na lumipas, napatunayan na nito ang lahat sa pamamagitan ng tunay na buhay ng mga tao. Matagal na tahimik na nakaupo si David bago lumingon kay Kaya. "Patawarin mo ako," mahina niyang sabi, halos nanginginig ang boses. "Akala ko pinoprotektahan kita, Kaya, pero ang totoo, nakakulong lang ako sa sarili kong takot." Tiningnan ko ang Pilipinas nang may pagtatangi, tiningnan ko si Nathan nang may pagdududa, at tiningnan ko ang desisyon mo sa pamamagitan ng aking lumang mundo. Natahimik si Kaya bago dahan-dahang lumuha. Lumingon si David kay Nathan, "Ipinagkakatiwala ko ang aking anak at ang aking apo sa iyo." Bahagyang yumuko si Nathan ng magalang ngunit matatag. "Aalagaan ko po sila sa buong buhay ko." Tiningnan ko ang tatlong iyan at alam kong ang kuwentong ito ay hindi nagtapos sa pagsuko ng mga magulang sa kanilang anak, kundi nagtapos sa pagsuko naming lahat sa katotohanan. Ang katotohanan na ang tahanan ay hindi laging lugar kung saan pilit mong ibinabalik ang isang tao. Minsan, ang tahanan ay kung saan nakakahanap ng pagmamahal, seguridad, at isang kinabukasan na talagang angkop sa puso ng isang tao. Sa gabing iyon, nalaman ko na ang aming apo ay hindi lalaki sa gitna ng takot, kundi lalaki sa gitna ng pagmamahal ng buong pamilya at ng buong komunidad na naghihintay na tanggapin siya.